Ikinalulungkot ng mga caregivers sa Canada ang temporary pause sa pagtanggap ng mga aplikasyon sa Home Care Worker Pilot Program. Ang kanilang mga saloobin ibinahagi sa isang town hall sa Toronto. Naritong report. Ito yung bagong balita na nakakalungkot sa amin lahat. Ito ang nararamdaman ng ilang caregivers sa Canada matapos ang anunsyo ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada na pansamantalang ipahihinto ang pagtanggap ng aplikasyon sa Home Care Worker Immigration Pilot Program. Nagkaroon ng town hall sa Toronto Biyernes ng gabi para bigyan ng oportunidad ang mga caregiver na ibahagi ang kanilang mga saloobin. Isa sa kanila ang caregiver na si Belinda Angeles na nakatanggap ng refusal sa aplikasyon. I just found out na-refuse ang application ko dahil sa ECA ko, Education Credential Assessment, which is I have 3 years and a half undergraduate studies, and they refused me. Ikinalulungkot niya na hindi kinikilala ang kanyang edukasyon at naging balakid ito sa kanyang pagiging permanent resident sa Canada. So I've been here in Canada since 2019. So all my friends are already citizen and they are all PR except me. Sa ngayon, may 2 taong work permit si Angeles, pero pagkatapos nito, kailangan niyang mag-apply muli para magkaroon ng status. Sitwasyong karaniwang na raw nararanasan ng mga Pilipinong caregiver ayon sa organizer. Dahil dito sa pause, dahil sa hindi nila pagtanggap ng mga application for permanent residence, marami tayong kababayan na mawawalan ng status, marami tayong kababayan na yung tinatawag nila kumbaga na nakalimbo kasi puro naka-work permit, nagre-renew na lang ng work permit taon-taon. Nagsagawa raw sila ng town hall para marinig ang opinyon ng komunidad. Ikinagulat pa rin nila ang anunsyo sa kabila ng ilang napansing indikasyon mula sa ahensya. We noticed sometime in September that on the website, they removed the 2027 opening date of accepting applications from outside Canada for caregivers. So that was a sign, but we didn't pay much attention to it. So we were a little bit shocked when we saw the release on December 19 that they will pause the intake for the Caregiver Permanent Residence Program. Nananawagan si Botengan na mag-organisa ang komunidad para maparinig ang kanilang boses sa gobyerno at mabuksan muli ang mga aplikasyon. Ang kanilang mga panawagan, mga bagay na inaasahan nilang matutugunan ng Filipino Member of Parliament na si Richie Valdez. Our Minister Richie Valdez, who's representing our community, was there last year with the Filipino community in Scarborough announcing this program in less than a year. All of a sudden, we get news that they're pausing the intake for the program and there's no alternative and there's no news when they will start accepting applications again. And they do this before Christmas, which is not so great, and it's not good for the morale of the community. And we need to hold her to task because she's our visible representative. Nais nilang makipagpulong sa iba't ibang Filipino community leaders sa Enero para makiisa sa mensaheng nais nilang maihatid sa gobyerno. Sa anunsyo ng IRCC, iaantala ang caregiver pilots dahil lumalagpas na ang bilang ng mga aplikasyon sa inilaang mga bakanteng posisyon at kailangan pa nilang tugunan ang pagproseso ng mga natanggap ng aplikasyon.